Magandang gabi po sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. At dito pa rin tayo sa chapter 31 ng Kawikaan. Yan. Verse 11 hanggang 20 yung ating babasahin. At yun, umpisahan na natin. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Itong verse 11 ay kadugtong to ng verse 10. Sabi sa verse 10, mahirap makakita ng mabutihing asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. So sinasabi dito sa verse 11, kadugtong nung verse 10, na sa panahon natin ay mahirap tayong makahanap ng ganitong asawa. Yung tawag doon, yung asawang talagang mapapagkatiwalaan mo at talagang mamahalin ka ng tunay. Bihira lang to sa ating panahon na makakita ng ganitong asawa. Kaya kung merong asawa na butihing asawa, tapat sa'yo, pinaglilingkuran ka, yun, napakapalad mo. Verse 12 na tayo. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. So, yun nga. Itong verse 11, mula verse 10, mula kagabi pala, ay ito yung nakuha ko rin. Hindi ko lang siya itinuloy kasi nga hanggang verse 10 lang yung ating topic kagabi. Kaya hindi ko na siya naisama. Pero ngayon ay yun. Kung ikaw ay merong mabutihing asawa, tapat sa'yo, pinaglilingkuran ka ng tapat, pawang kabutihan lang yung ginagawa sa'yo, ay napakapalad mo. Kaya dapat mo siyang mahalin at huwag mo siyang lokohin. Pahalagahan mo siya. At yun, verse 13, wala siyang tigil sa paggawa, hindi halos nagpapahinga, humahabi ng kanyang telang lino at lana. Tulad ng isang barkong puno ng kalakal, siya ay nag-uuwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Bago pa sumikat ang araw ay inihahanda na niya ang pagkain ng buong niyang pamilya. Pati na ang gawain ng mga katulong sa bahay. Mataman niyang tinitingnan ang bukid bago siya magbayad. Ang kanyang naiimpok ay ipinagpapatanim ng ubas, gayon may naiingatan niya ang kamay at katawan upang matupad ang lahat ng kanyang tungkulin araw-araw. Sa kanya'y mahalaga ang bawat ginagawa. Hanggang hating gabi, makikitang nagtsatsaga, siya'y gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng sariling damit. Patulungin siya sa mahirap at nangangailangan. Bukas ang palad, hindi siya nag-aalala, dumating man. At yun, hanggang verse 20 lang tayo. Ulitin ko lang yung verse 20. Napasama yung verse 21. Pero hanggang doon lang tayo sa verse 20. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan. Bukas ang palad. At
yun, ang nakuha ko dito at ang aking natutunan, bukod doon sa aking nabanggit, patungkol doon sa asawa na mabutihin, puro kabutihan lang yung ginagawa sa kanyang asawa. At yun nga, kung meron kang asawang ganon ay napakapalad. Ay ang pinakang ano ko dito ay natutunan ay itong verse 14. Natutunan na pahalagahan yung ating magulang. Sa tinagal-tagal kong mula pagkabata, sutil na talaga ako sa aking magulang. Sa totoo lang, laban ako sa kanya, lagi ko siyang, alam mo yun, lagi ako nagpapasaway sa kanya. Meron yung time na one time ay, yun, papasok kami ng school. Bata pa ako noon, siguro mga 3 years. 3 years old or 7. Kung di ako nagkakamali. Sabi niya, "Nak, liligo muna tayo. Paliliguan muna kita." Tapos tayo papasok na sa school. Ay that time noon ay takot ako sa tubig. Siyempre bata. Tapos pagka madaling araw or mga bandang 6:00 ng umaga ay di baga malamig ang tubig. So yun. Talagang nagpapahabol muna ako bago niya ako mapaliguan ni mama. At yun, napakapalad ko dahil meron akong magulang. Bagamat wala akong tatay, pero lahat ng aming pangangailangan ay naipoprovide niya. Hindi man lahat, hindi man yung mga luho, hindi man yung mga bagay na, alam mo yun, yung gusto namin. For example, noon, bata pa kami, gusto ko ng laruan, hindi man niya naibibigay yung laruan na gusto ko, ay okay lang. Okay lang sa akin dahil naunawaan ko siya, dahil naunawaan ko siya ngayon. Nung time na yun, hindi ko siya maunawaan, si mama. Bakit? Kasi bata pa ako, tapos puro lang ako laro, tapos yun, lagi lang ako nagpapasaway sa kanya. Yun lang alam ko nung bata pa ako. Pero dahil sa Panginoon, mula nung ako dinala niya dito sa church, naglagay siya ng mga panibagong tao sa aking buhay, ay unti-unti nagbago, natutong makinig sa payo, sa salita ng Panginoon. Yun, unti-unting nagkaroon ng respeto sa magulang. Pero noon, talagang suwail sa magulang. At yun, salamat sa Panginoon sapagkat unti-unti niya akong binabago. At yun, salamat dahil meron siyang ipinagkaloob sa aking magulang na patuloy na gumagabay sa akin bagamat ako ay pasaway. At salamat dahil yung magulang na yun ay dinagdagan pa ng Panginoon. Ibig ko sabihin, ang Panginoon ay nagdagdag pa ng panibagong magulang sa aking buhay. At yun nga, sina Pastor at si Pastora na patuloy na nagtuturo ng salita ng Panginoon. At kung ikaw ay may mga magulang na nagpo-provide ng iyong pangangailangan, may pastor ka, nanay ka, may tatay ka, may pastora ka, ay napakapalad mo. Ulitin ko lang, kung ikaw ay may magulang, nanay, tatay, pastor, pastora, sobrang palad mo. Napakapalad mo. Bakit? Dahil punong-puno ka ng payo, gabay, at talagang sa bawat salita
na mula na maririnig mo sa kanila, at kung ito'y pakikinggan mo, ay ito ay malamang sa malamang ay ikabubuti mo sa tamang panahon. At yung panahon na yon, yung sinasabi kong tamang panahon na yon, yun yung magdadala sa'yo sa magandang kinabukasan at sa magandang plano ng Panginoon sa iyong buhay. At yun, sana ay naunawa mo yung gusto kong iparating. Ang totoo niyan, nababasa ko na to noon pa. Mula nung ako'y naging born again Christian, pero ngayon ko lang talaga siya as in naunawaan. Yun lang, na-share ko lang. At salamat dahil sa Panginoon, dahil nagbigay siya ng karunungan sa akin, pangunawa, naunawain ang kanyang salita. At salamat dahil patuloy siyang gumagamit ng mga tamang tao sa aking buhay na patuloy na nagpapalago sa akin sa magandang plano niya. At yun, sana ay naunawaan mo yung gusto kong sabihin. At kung hindi mo naunawaan, malaya ka mag-comment dito sa baba ng aking video. Hanggang dito na lamang. See you tonight devotion. God bless po. Bye-bye.